First birth ko po siyang pinanganak. May hydro na po talaga siya, sir. Tapos pinanganak ko siya sa amin sa Bohol. 7 months siya nung niluwas namin. Tapos pagdating namin sa PGH, may sukat pala ang ulo kapag hydro. Nasa 52 na ang sukat ni baby. Tapos tinanggihan na kami, sabi ng doktor doon, hindi na pwedeng operahin. Tapos, ngayon, nakinig naman kami sa doktor kasi sabi nga kapag ginalaw tapos oversize na yung ulo, baka ma-infection, mapadali lang daw yung buhay niya. Kaya simulat sa bulong baby pa talaga siya hanggang sa 10 years old, napakasakitin niya po. Sobra po talagang nakaka-apekto sa amin kasi simula nung bata pa si baby, lagi kami sa ospital. Tapos yung trabaho ng asawa ko din po noon, contraction lang yan siya noon. Tuwing may kailangan si baby, siyempre, yung nag-focus kami kahit na yung mangutang kami para sa buhay ng anak ko. Hindi ko po ikakahiya. Kinakapalan ko na po yung mukha ko. Pag emergency po, 50-50 na yung anak ko. Kasi pag sa hospital, pag sinabing ganito gamot, pag wala kang pira, hindi ka asikasuhin. Lalo na po sa ibang mga hospital, kaming mag-asawa, nagsikap kami. Tulong ka na, gagawa kami ng paraan. Sa mga side niya, sa side ko rin po. Kaya ang hirap po rin ang pinaglanasan namin simula nung pinanganak siya hanggang sa ngayon na lang po na hindi na siya nagkakasakit kasi malaki na po siya, 18 years old na siya. Kumbaga nalalabanan na po niya yung mga virus na kung ano-ano mga sipon o po ganyan. Kasi sabi po kay Lord, binigay mo sa amin si Bibi, alagaan namin siya hanggang kailan mo siya ibibigay sa amin, di namin siya pabayaan, hindi ako susuko, ipanglaban ko siya. Yung paa mo doon. Kulang lang naman. Mahirap po magbubuhat. Tsaka mahirap po kasi yung magbubuhat mo po. Tapos kapag aalis po kami, kailangan po ako buhatin. Ayaw mo nang mahirapan sila mami. Nahihirapan sila mami, gano'n. Anong nararamdaman mo pag nakikita mo nahirapan sila pag binubuhat ka? Masakit po. Anong gusto mong sabihin kay mami? Nararamdaman niya yung yung tuwa niya ba kasi sa lahat ng mga tumulong sa amin, siyempre personal naming naanuhan ng tagumpay na personal po dito din nila, personal nga. Kaya naiyak siya kasi ngayon lang niya nare-realize na may tumulong sa kanya ng Maraming salamat po. Maraming salamat po. Kung ulit salamat po. Sobrang parang nabunutan kami ng tinik nung namin na personal siyang pumunta sa bahay. Tsaka first time nangyari sa amin yun ng congressman mismo ang pumunta sa anak ko. Kaya salamat kasi gumawa siya ng paraan. Nung pumunta siya dito, tapos sabi niya, parang talaga siya na, ay Diyos ko, huwag nating patagalin, tulungan natin si Bibi, kawawa naman. O ano pang kailangan, o ano sa mga staff niya, ganito, o gawin niyo, ganito, gano'n. O ngayon lang kami na ganitong congressman na personal kaming kinausap ng gano'n, na-touch kami ng sobra. Kaya sabi ko nga, naku Diyos ko, ito na yung pagkakataon na magkaroon si Baby ng wheelchair. Kasi ang wheelchair po na ito, may kamahalan po ito, hindi po namin kaya na matustusan. Dahil ang trabaho lang po ng asawa ko, unko lang po yan. Ito na po yung pinangako mo sa amin, sa aking anak. Maraming salamat po kung tinupad mo po yung pangako mo po sa anak ko. Diyos ko bilang nanay po, Diyos ko po, salamat, maraming salamat po sa inyo kung walain po kayo ng Diyos na naway marami pa po kayong katulad namin na matutulungan, na mahirap na tinutulungan niyo po.